So good evening sa bawat isa. So magpapakilala po muna ko sa inyo. So name ko po ay Proporich Belga from Bicol ako. May mga taga Bicol ba dito? Yan. So from Bicol po ako sa Albay. Okay? So nasa may paanan ng Mayon. Okay? I-slide mo na. So nung nag-start po ako sa negosyo, ano lang po ako dito part-time, 'di ba? So pero before ako mapunta dito po ako nakabase sa Laguna, pero before ako napunta dito sa Laguna, madami po ako naging work experience sa probinsya. Okay? So na-experience ko po sa probinsya maging isang kargador. Alam mo yung kargador, yung nagbubuhat ka ng mga semento, ng bigas, 'di ba? Para kumita ng pera. So parang bayad that time 5 piso isang sako. Tapos na-experience ko po dito pumasok sa construction worker, 'di ba? So alam niyo naman yung pagiging construction hindi siya madaling trabaho, 'di ba? Tapos pedicab driver, pamilya ba sa pagiging pedicab driver, yung nagpapadyak, 'di ba? So pedicab driver ako sa part ng Pilicam Sur. So kumikita ko ng around 200 pesos isang araw. Tapos yung ano pa, yung naghahakot ng troso, 'di ba? So yung troso galing sa sa bundok, ibababa sa ilog tapos iaakit uli, ilalagay sa may daan, 'di ba? Tapos naging work experience ko din po magkonduktor, 'di ba? So kaya noon pa man ang hawak ko na talaga pera. Gusto mo daw mag-travel, tsaka madami kang pera, magkonduktor ka, 'di ba? So ayun, kung mapapansin niyo po, yung mga trabahong pinanggalingan ko before, so mga mahirap. Kaya nung pumasok ako dito sa networking, parang napakadali na sa akin ng networking kasi sanay ako sa trabaho mahirap. Okay, tapos 2008 nag-ano po ako, nag-work po ako sa pumunta ako ng Laguna para mag-OJT, on job. Tapos ano yun, 2008. Okay, tapos na-invite ako dito 2012. So 2012 na-invite ako dito ng stranger. So totally hindi ko kakilala, nag-invite tapos nagtiwala lang ako sa kanya. 'Di ba? So nag-start ako part-time then after 1 month nag-decide ako gawin ng negosyo full-time. So ngayon po full-time ko na siyang ginagawa, full-time ko siyang in-major ko almost 12 years. Okay? So ito po ako na nag-start sa business. Ayan. So kung mapapansin niyo, sobrang payat. 'Di ba? Sobrang payatot. Yan yung time na hindi pa uso ang rice. 'Di ba? So ang haba ng liig eh, 'di ba? So yun yung time na halos wala pang makain, 'di ba? Kasi wala pang budget, wala pang kinikita. Okay? Tapos yan, first income ko po dito, yan. So 4,000, 'di ba? So first 1 month income, malaki maliit. Pwedeng isipin mo ay ang liit naman 'yan, pero ganun po talaga lahat ng malaki nagsisimula sa maliit, 'di ba? So minsan kasi masyado agad tayong mainipin, gusto agad natin ng milyon, gusto agad natin kumita ng malaki, 'di ba? Pero kasi simula pa lang naman. So dito bawal mainipin kasi talo ka dun eh. Huwag kang mainip. Kung nagsisimula ka pa lang, 3 months ka pa lang, 5 months ka pa lang, ang kita mo maliit pa lang, it's okay. Bakit? Diyan kami nagsimula. Okay? And guess, right now, 12 years na ako sa business. In 12 years, okay? So, na-experience ko dito po kumita ng around 400 to 500,000 monthly income. Diba? So, sulit na sulit yung pag-spend ko ng oras dito sa negosyo. 'Di ba? 12 years. Ano ba naman yung 12 years na araw-araw tsatsagain mo yung pagninegosyo. Kung after 12 years naman, pwede ka kumita ng kalahating milyon. Tama? Yung iba kasi sa inyo inip na inip na. Prof, ba't ganun prof? 1 year na, wala pa rin 1818. Prof, ganun 2 years na ako, wala pa rin. Nagsisimula ka pa lang. Okay? So, talo mainipin. Okay? Comment nyo nga below, bawal mainipin. Okay? Huwag mainip. Nagigets? Okay? Ang inaano natin dito, ang tinatrabaho natin dito, milyon. Di ba? Hindi naman to katulad ng trabaho na pag nagtrabaho ka after 1 week, may sahod ka na 5,000, 4,000. Hindi ganun. Ang tinatrabaho natin million. Di ba? It takes time. Okay? Kailangan mo talaga mag-spend ng oras, ng energy para kumita ng ganun kalaki. Okay? Pero worth it naman. Okay? And ayan, no, ito ako nung nag-start sa negosyo. Kung mapapansin nyo, di ba? So, imagine mo ganyan itong itsura. Di ba? Imagine mo ganyan itsura, mag-i-invite sa'yo. Di ba? Maniniwala ka ba? Alam mo ba, dumating na sa point na parang gusto ko na mag-give up? Okay? Kasi, alam mo yung nare-reject ka, di dahil ayaw sa negosyo eh. Nare-reject ka kasi natatakot sila sa'yo eh.
ang challenge sa part ko nung nag-umpisa, alam mo yung nag-o-offer ka ng payaman pero ang challenge yung ano nag-o-offer ka ng payaman pero ang itsura mo pahirap, 'di ba? Pero imagine mo nagawa ko eh, 'di ba? Nagawa ko eh. Ang kailangan kasi dito tiwala sa sarili. Yan, nag-start ba parang kakalabas lang ng rehab, 'di ba? Pero nagawa, 'di ba? Kasi ano lang dito eh, nung nagsimula ako sa negoen until now, 'di ba? Ito lang siguro yung naging puhunan ko sa sarili ko, yung pagkakaroon ko ng tinatawag na positive mental attitude. Habang ginagawa mong negosyo, 'di ba? Kahit saan ka dalhin, dapat nandun yung pagiging ano mo eh, nandun yung pagiging positibo mo, 'di ba? Sabi nga ano yan eh, pag positibong ka tao, magaan, masaya ang buhay. Okay? Pag positibo kang tao, lahat na nakikita mo sa mga bagay-bagay, lahat magaganda. Ang negatibo kasing tao, lahat nakikita pangit, mahirap. 'Di ba? In every solution sa negatibong tao, there's a problem. Train your mind to see the positive in every negative situation. 'Di ba? Nag-i-invite ka, ayaw sumali, wala pa rin sumasali sa'yo. Tingnan mo siya as positive. 'Di ba? Ano kaya kulang sa akin? Ano kaya kailangan ko i-develop sarili ko para matuto ako, para gumaling ako? Ano kaya kulang sa akin para kumita ako ng malaki? 'Di ba? So tinitrain mo yung sarili mo, yung pagiging positibo. Kasi yung iba sa inyo, pag walang napasali, nag-iisip ng negative. Hala, ilang buwan na ako, wala pa rin ako napasali, baka hindi ako para dito. 'Di ba? Ano na, 1 year na wala pa rin ako kinikita. Hindi talaga para sa akin 'to. So, ano yung tumatakbo sa isip mo? Positive, negative? 'Di ba negative? So, ano yan eh? Lagi mo iano sarili mo yung pagiging positibo. Ito yan. Hindi ka bibigyan ng positibong buhay pag negatibo ka mag-isip. Okay? Again, sabi ko nga kanina, imagine mo yung ganong itsura, dumating sa point na pinanghinaan ako ng loob. Kasi sabi ko, alam mo yung kaya ko i-handle yung rejection, ang mahirap yung discrimination. Pero, di ba, kahit ganon, nahirapan ako that time, priority ko pa rin yung pagiging positibo ko mag-isip. Kasi lagi ko tinitinan, kung nagawa ng iba, anong dahilan para di ko magawa? Tama? So, ganun ka dapat mag-isip. Dapat positive. Okay ba tayo doon? Positibo. Positibo mag-isip, positibo gumalaw, positibo ang resulta. Malino po? Ano pa? Habang ginagawa mo negosyo, dapat meron kang ganito. Good learning in listening attitude. Importante ito. 'Di ba? So dapat dapat marunong kang makinig, sumunod sa mga taong nagtuturo sa iyo. Okay? So dito kasi kailangan mo ng coach, ng mentor. 'Di ba? Yung coach mo, yung mentor mo, yan yung mag-guide sa iyo. 'Di ba? Yun yung mag-guide sa iyo para makuha mo yung success na gusto mo. Kaya kailangan makinig ka. Kasi ako nung nagsimula, yan talaga yung ginawa ko and until now, patuloy pa rin ako nagpapa-coach, patuloy pa rin ako nagpa-mentor sa coach ko, sa mentor ko. 'Di ba? So, tawag nun, submission. Okay? Napakagandang ugali na kailangan mong i-apply habang ginagawa mo yung negosyo. Okay po tayo doon? And ano pa yung ugali na dapat meron ka habang ginagawa negosyo? Yung pagiging masipag. Okay? Kahit magaling ka, kung tamad ka, useless. 'Di ba? So, pero yung masipag, hindi ka magaling, pero dinadaan mo sa pagiging masipag, ay iba yun. Siguro sa part ko, yun yung ginagawa ko. Hindi naman po ako magaling talaga, pero dinaan ko sa pagiging masipag. Nagigets po ba? So kung hindi ka magaling, daanin mo sa pagiging masipag. Bakit? Dahil sa sipag na ginawa ko, 'di ba? Kahit hindi ako magaling, na-develop yung sarili ko. Natuto ako, gumaling ako. Years ago, katulad mo din lang ako, nakikinig, na-inspire din lang sa nagtutok. See, right now, ako yung nagtutok, ako na rin yung nang-inspire. Bakit? Sa sipag lang. Pasipagan lang. Sabi nga, magsisipag ka rin lang naman, ba't di ka pa magsipag ngayon? Ahataw ka rin naman, ba't di ka pa humataw ngayon? Tama ba? So, yan yung mga attitude na kailangan mong i-develop habang ginagawa mo yung negosyo. Okay po ba tayo doon? And ayan po dito, 2015 dito naman, dahil sa pagsisipag, dahil sa magandang ugali na in-apply ko habang ginagawa yung negosyo, na-hit ko dito yung first car ko. Okay, first car ko yan, ano yan eh, that was 2015, okay? Tandang-tanda ko yan. Sobrang, alam mo, ibang level na
saya yung magkaroon ka ng sasakyan. 'Di ba? Kaya pangarapin mo sarili mo. Ito po, nung nagsisimula ako sa negosyo, gabi-gabi before ako matulog, lagi kong ini-imagine sarili ko na sabi ko someday uuwi ako ng probinsya, 'di ba? Mag-drive ako ng first car ko, 'di ba? And dahil doon, pinaniwalaan ko lang 'yun. Okay, in lahat ng pangarap na 'yun na uwi ng probinsya, mag-drive ng sasakyan, nangyari po 'yun. Bakit? Meron lang ako dito. Nagkaroon lang ako ng tiwala. So importante ito na habang ginagawa mo negosyo, dapat meron kang tiwala, 'di ba? Maniwala ka sa sarili mo. Ang pinakauna diyan, importante, may tiwala ka sa sarili. Yung iba kasi sa inyo dito, pwede nagdududa. Tama ba? Minsan pinagdudahan mo sarili mo, kaya ko ba talaga to? Yayaman ba talaga ako? Tama? Especially pag ano diyan, yung iba diyan, minsan dinidiscriminate mo yung sarili mo eh. Eh, pangit kasi ako, para hindi ko kaya maging successful. 'Di ba? Huwag mo i-down yung sarili mo na pangit ka. Ano na lang ako nung nagsimula sa negosyo, kita mong itsura na yon. Pero imagine nagawa ko. Okay? So, ang pinakapuhunan ko dito, yung tiwala sa sarili. So, paniwalaan mo yung sarili mo na kaya mo maging successful. Kasi pag nagduda ka, sabi nga, paano may maniniwala sa yung ibang tao kung ikaw mismo sa sarili mo nagdududa? Kung gusto mo may maniwala sa yung ibang tao, dapat ikaw sa sarili mo naniniwala ka. Tama ba? Dapat dito punong-punong-puno ka ng tiwala sa sarili. Nagigets po ba? Oh, i-type mo nga, may tiwala ako sa sarili ko. Dapat ganun. O type, may tiwala ako sa sarili ko. Dapat punong-puno na kahit walang ibang tao naniniwala sa iyo, kahit yung mga kaibigan mo, pinagtatawanan ka na, kahit yung family mo, nire-reject ka na, pinagtatawanan ka, nidi-discourage ka na, pag punong-puno ka ng tiwala sa sarili mo, never ka mag-give up. Okay tayo doon? So, magkaroon ka ng tiwala. Bakit? Ang pagyaman kasi wala naman yan sa itsura. Okay? Huwag mong i-down yung sarili mo. Hindi kasi, pangit ako, hindi. 'Di ba? Sabi nga, walang pangit. Wala ka lang pera. 'Di ba? Pag may pera ka, kahit pangit ka, gaganda ka. Tama hindi? Pangit ka, pag may pera ka, magpaganda ka, magpapubigi ka, may solusyon diyan eh. Tama? Kaya magpayaman ka. Eh, ang pagyaman, hindi yan binibig sa itsura. Nagigets po ba? Wala yan sa itsura. Di ba ang pagyaman nandito yan? Kung gustong-gusto mo yumaman, kaya mo maging successful. Nagigets po ba? Huwag mo i-down sarili mo. Hindi kasi upline. Ang itim ko kasi, ano na lang ako. Diba? Kita mo naman, mas maitim ako. Huwag mo i-down sarili mo eh. Kasi kung ang pagyaman nandun sa kulay, sana lahat ng maputi, mayaman na. Sana lahat ng makinis, successful na. Tama ba? So wala yan sa kulay. Wala din yan sa kung saan ka galing na probinsya. Kahit Mindanao ka, kahit Manila, Bicol, ibang probinsya ka, kaya mo maging successful. Ako probinsyano, oh, pero nagawa ko maging successful. Nagigets po ba? O, paniwalaan mo sarili mo, hindi upline kasi wala akong pinag-aralan. Wala yan sa status ng pinag-aralan. Kung ang pagiging successful, basihan yung pinag-aralan, isa na lahat ng cum laude, successful na. Sana lahat ng ng professional successful, pero hindi po ganoon. Kasi nga ang pagyaman wala yan sa kung ano yung pinag-aralan mo. Ang pagyaman nandito po yan. Nagigets po ba? So dito magkaroon ka ng tiwala sa sarili. Okay ba tayo doon? Punong-punong-punong-puno ng tiwala sa sarili. Again, yan yung magiging puhunan mo habang ginagawa mo negosyo. Ano pa? Magkaroon ka ng tiwala sa crossline mo. May mga crossline ka, magkakasama kayo dyan magtiwala ka dyan. Ako, sobrang thankful ako sa mga crossline, di ba? Kila Prof. Janet, kila Prof. Lore. Bakit? Nakakatulong ko sila sa negosyo. Sobrang thankful ako dyan. Kaya nga sa part mo, dapat palawakin mo yung tinatawag na social capital. Makitropa ka, makihalubilo ka sa mga crossline para tulad ng ganito, may meeting, pwede ka suportahan nila. Tama? Kasi kami niya nila, Prof. Lord, nila Prof. Janet, ano lang naman yan eh, na give and take. Diba? Naghihiraman, Bro, pwede ka ba mag-talk sa grupo ko? Bro, pwede ka ba mag-talk? So, ganun lang eh. Kaya, ano to, tawag noon, maniwala ka sa crossline mo, okay? Kahit, kayo, crossline ko kayo eh. Diba? Wala namang kukitain pag nag-talk ako sa inyo eh. 'Di ba? Pero nagso-serve kami, 'di ba? Ini-invite ako ng mga prof nyo kasi sila may tiwala sa akin. Okay? And thank you doon.
Nagets? And maniwala ka sa downline. Di ba? Importante yan. Pag may mga downline ka, paniwalaan mo downline mo. Iba kasi pinagdududahan downline. Parang wala namang potential downline ko. Parang di naman to yaman. Huwag ganun. Dapat ang binabato mo sa downline mo, positive in love energy. Nagigets po ba? So, ganun dapat. Kasi, mentor ka, upline ka. Ang trabaho mo sa downline mo, magbigay ng liwanag, magbigay ng inspiration at motivation. Kung dinadown mo yung downline mo, ano ginawa mo doon? Hindi inspiration, hindi motivation. So as upline, ang trabaho natin sa downline natin, magbigay inspirasyon, motivation, magbigay liwanag sa mga downline natin. Okay tayo doon? Then paniwalaan mo upline mo, yung coach mo, yung mentor mo. Okay? Pwedeng yung mga coach nyo, pwede yung nag-invite sa'yo mas bata sa'yo, or pwede yung nag-invite sa'yo mentor mo, mas professional ka sa kanya. Pero maniwala ka sa kanya. Mag-submit ka sa kanya. Importante kasi yun eh. Okay? Kung professional ka, congratulations po, 'di ba? Pero, 'di ba, halimbawa, nandito ka sa negosyo, kami po nauna, makinig ka po sa amin. Bakit? Kami yung mas maalam sa negosyo. Okay tayo doon? Kung doktor ka, may sakit kami, sa iyo kami magpapagamot. Pero nasa negosyo ka, kami mas maalam dito, makinig ka po sa amin. Okay tayo doon? So, importante na may coach ka, may mentor ka. Okay? Kaya habang ginagawa mo negosyo, di ba parang kahit sa sport, may mga coach, may mga mentor. Dito sa negosyo, ganun din. Dapat may coach ka, may mentor ka, di ba? And dapat maganda yung chemistry mo doon sa coach mo and mentor mo para magawa mo yung negosyo ng maayos. Okay tayo doon? Paniwalaan mo coach mo and mentor mo. And after nitong meeting, magpasalamat ka. Di ba? Kung kaya mo mag-chat ngayon, mag-chat ka. Mag-thank you ka. Coach, upline, thank you so much. I love you, bro. Okay tayo doon? Oh, ano nga, comment niyo nga diyan below, 'di ba? Mag-thank you ka sa upline mo, 'di ba? Mention mo yung upline mo. Okay tayo doon? Then ano pa? 'Di ba? Maniwala ka sa system ng grupo, 'di ba? Sa grupo nyo, Ultimax, maniwala kay sistema. Sobrang nakaka-amaze yung grupo nyo Ultimax kasi isa yan sa mga malaking grupo dito sa community natin, sa Easy Community. Actually, 2017 or 16, alam niyo sumasama ako diyan sa grupo niyo eh. Umaattend ako ng mga training niyo kaya sobrang thankful ako diyan kasi ang ganda ng sistema ng grupo niyo. And maniwala ka sa marketing plan, sa products ng company natin, sa company natin, 'di ba? Sobrang solid na company. 'Di ba? So paniwalaan mo lang 'yan. Dati ang tanong, pag sumali ako diyan, tatagal pa ba 'yan? Ngayon iba po ang tanong, pag sumali ka, tatagal ka ba? Okay? Solid na company po yung pinasukan nyo, kaya paniwalaan nyo po to. And last, maniwala ka kay Creator. 'Di ba? So, I'm sure, 'di ba, baka pray ka ng pray na Lord God, bigyan mo ako ng opportunity para mabago buhay. And ito na 'yun. 'Di ba? Wag ka na antay ng right time. Ito na yung right time para baguhin mo yung buhay mo. Okay po tayo doon? And dahil diyan sa paniniwala na yan, gumanda ng gumanda yung income ko, 'di ba? Lumaki na lumaki yung grupo ko. So na-enjoy ko po yung buhay. Lagi po ako nagta-travel Luzon, Visayas, Mindanao. Naikot ko na po yan kaka-travel. And doon ko na-realize na ang ganda pala talaga ng Pilipinas. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng Pilipinas, especially pag may pera ka. Okay? Sabi nga, ang Pilipinas daw, paraiso pag madami kang pera. Okay? Pero ang Pilipinas, impyerno din pag wala kang pera. Kaya igun mo madami kang pera, 'di ba? Para maramdaman mo na ang Pilipinas paraiso. Kasi ayan po, sobrang nagta-travel po talaga ako. Kaya kung mapapansin niyo po sunog, sobrang itim kasi sa loob po ng isang buwan nagta-travel ako mga 2 times, 3 times travel. Yan yung magiging benefits na the moment na hinataw mo yung negosyo. Okay tayo doon? Ayan, travel. Ang ganda po niyan. Sobrang sarap. 'Di ba? Saan sarap madaming pera, ang sarap yung nakakapag-travel ka. 'Di ba? Kasi ganyan eh. Tapos, ayan no, travel, Bicol, tapos ito, ayan, sa Bicol yan. Tapos, ano yan, kumbaga, paano gumanda ng gumanda, nagkaroon po kasi ako ng ng commitment sa pangarap ko. Importante yun na yung commitment mo doon sa negosyo dapat sobrang taas. Kasi hindi ka naman dito kikita ng malaki kung ang yung commitment mo bababa. 'Di ba? Oh, pataasan dito ng commitment.
Di ba? Kasi baka yung iba sa inyo, ang mindset mo lang, hindi, try ko lang yan. Try ko lang. Pag walang nangyari, magkukwit ako. Di ba? Ay, try ko lang yan. No, may mga ganong mindset, di ba? Hindi, subukan ko lang. Pag after 5 months, walang nangyari, quit na ako. Hindi, try ko lang products. May mga ganun. So, dapat hindi ganun yung mindset mo. May mindset na ganito, hindi, seryosohin ko yan pag kumita ako. Mali po yun. Seryosohin mo para kumita ka. Nagigets mo ba? Ulitin ko ha. Ang iba ang mindset ganito. Seseryosohin pag kumita. Mali yun. Seryosohin mo para kumita ka. Okay? So, yung commitment, grabe ako. Sobrang taas ng commitment ko nung nag-start. May tatlong commitment. Number 1 dyan yung I'll try. Pag I'll try, ang baba ng commitment niyan. Di ba? Parang birthdayhan. Punta ka birthdayhan, subukan ko. Hindi yan pupunta. Tama? Ang baba ng commitment. Di ba? O next commitment, I do my best. Di ba? O may kanta niyan, I did my best, but my best wasn't good enough. Anong kanta, no? Di ba? So, may ganyan, parang, bro, ba't ganun? Ginawa ko na yung best ko, pero parang wala pa rin. Sabi ko, hindi mo pa ginagawa best mo. Kasi kung ginawa mo na yung best mo, dapat mayaman ka na. Kung ginawa mo na best mo, dapat successful ka na. Sana nakapag-for good ka na. Sana may kotse ka na. Tama? Ang pinakamagandang commitment, ito yan. I'll do my best whatever it takes. Di ba? Yun yung commitment. Ako dito sobrang taas ng commitment. Di ba? Ang dami kong bagay na sinakripisyo. Mga habit ko. Nung nagsisimula ako, ang habit ko, basketball, bisikleta. Drinap ko yun. Sinakripisyo ko yun. Bakit? Gusto ko maging successful. Di ba? Kaya nyo ba yan? Kaya mo ba iwanan yung mga bagay na gusto mo para sa pangarap mo? Ginawa ko po yun. Drop schedule ng basketball, drop yung pagbibisikleta, binenta ko bisikleta para mag-focus sa negosyo. And right now, di ba? Kahit anong oras ko gusto mag-basketball, anong oras gusto ko mag-bike, pwede ko gawin. Bakit? Madami akong pera. Yung sinasabi na you have to sacrifice temporarily to succeed permanently. Okay? Eh yung iba hindi kaya mag-commit eh. Ang babaw ng commitment. 'Di ba? Sumakit lang yung ulo, ayaw na gawin yung negosyo. Na-reject lang, ayaw na gawin yung negosyo. Paano kaya yaman yan? Akala ko ba gusto mo yumaman? Napagod ka lang ng konti, magkukwit ka na. Napuyat ka lang ng konti, magkukwit ka na. Pataasan ng commitment. Ako grabe. Sakripisyo, piyestahan. Sakripisyo yung New Year, Pasko, family gatherings, birthdayhan para sa negosyo. Alam mo, pag ganun, ganun na yung mindset mo. Kasi yung iba ganito eh. Halimbawa, Hoppers, Fiesta, uuwi. Pasko, uuwi. New Year, uuwi. Birthday, uuwi. Pag ganun yung mindset mo, mababaw commitment mo. Kasi ako nung nagsimula, drop everything yan. May birthdayhan, wala akong pakialam dyan. Never nga ako nag-celebrate ng birthday. Focus muna ako sa negosyo eh. 'Di ba? Piyestahan sa probinsya, hindi ako umuwi. Dito muna ako, gawa muna ako ng pera. 'Di ba? New Year, Pasko, wala muna uwi-uwi. Dito lang muna, gawa muna ng pera. Ang tawag doon commitment. So dito, pataasin mo yung commitment. 'Di ba? Yung iba, may mga havers dito, mayat maya, uwi ng probinsya. May bago ba sa bahay nyo? 'Di ba? Ito tandaan mo ha, umalis ka ng probinsya mahirap. Huwag kang papayag, babalik ka ng probinsya, mahirap pa rin. Ang goal mo dapat pag uwi mo ng probinsya, may kotse ka na. Ang goal mo dapat pag uwi mo ng probinsya, hindi ka nakakilala ng kakilala mo. Kaya ba 'yon? Yun dapat eh. Kasi pag umuwi ka ng probinsya na kilala ka pa ng kilala ka pa ng mga kakilala mo, ibig sabihin walang nagbago sa'yo. Ang goal mo, hindi ka nakilala. So pag hindi ka nakilala, ibig sabihin, may mga ginawa kang maganda. Okay tayo doon? Pataasan ng commitment, do the business whatever it takes. Kaya nga dapat dito, ang tingin mo dapat sa nilabas mong pera, dapat hindi 10.5, hindi 18,999. Dapat ang tingin mo, ang puhunan na nilabas mo, milyon. Kasi pag ang mindset mo, milyon ang nilabas mong pera,
kahit hindi ka namin i-follow up mag-training, magkukusa ka mag-training. Kahit hindi ka i-follow up nag-invite sa'yo, magkukusa ka. Bakit? Alam mo, milyon punan. Nagigets po ba? So, ganun. Saka, dun sa mga naka-one account, magdagdag ka ng account, igol mo multiple account. VIP account. Iba ang hataw, iba ang galaw, iba ang commitment ng taong malaki ang taya sa maliit ang taya. Okay? Tingnan mo yung mga naka-one account, nahirapan lang ng konti, nag-quit na. Pero yung mga naka-VIP account, ay iba yan eh. Bakit? Malaki taya niya eh. So yung commitment, iba. Bakit? Malaki yung taya. Malinaw po ba? So ako dito talaga yung commitment, grabe. Kaya tingnan mo sobrang, commitment ko sa pangarap ko. 'Di ba? Alam mo ba, nag-commit talaga ako sa pangarap ko. So dapat ikaw ganun dito, mag-commit ka sa pangarap. Kasi ako ang laki ng pangarap ko. Alam niyo ba pangarap ko, ikutin ko yung Luzon, Visayas, Mindanao. Pangarap ko po yun eh. Ikot Luz Biminda. Nga lang, 'di ba? Sabi ko, hindi ko pa kaya yung Mindanao. Nag-commit muna ako sa pangarap ko. Sabi ko ikutin ko yung Luzon. So from Laguna, nag-travel po ako to San Fernando, to Bigan, to Lawag, to Pagudpod, to Apari. Okay? To Tugigaraw, then back to Baler, then back to Laguna. So yan po travel ko yun. Kung nakikita nyo sa mapa po yan ng North Luzon. Nag-travel ako dyan 2012. 6 days travel. Ang kasagsaga yan ng mahal ang gasolina, that time 80 gasolina. Okay? 6 days travel. Okay? Ang naging expenses ko dyan, 48,000. But within 6 days, kumita ko ng 210,000. Di ba sobrang sarap? Imagine mo yun, nagta-travel ka na, kumikita ka pa. Di ba? Sobrang baliw po ako niya sa travel na yan kasi yan yung travel na talagang, actually wala yan sa plano eh. Okay, parang travel tayo. Dalawa lang kami ng partner ko, nagsama niyan. Naisipan lang mag-travel. Okay, travel. Wala sa plano eh. 'Di ba? Yung masarap pag may pera. Kahit hindi mo na pagplanuhan, kaya mo gawin. Bakit may pera ka? Tama, ako tanda ako nung nagtatrabaho ako. Pa nagtatrabaho ako, grabe preparation. Outing lang sa Pansol. 2 months pinagpipreparan. Dito, imagine mo travel North Luzon, walang preparation. Dahil may pera ka, travel ka. Yun yung masarap pag may pera ka. At ito yung pinakamasarap na travel ko. Bakit? Wala akong iniintinding oras tsaka pera. Madaming travelers, habang nasa travel, iniisip nila pauwi na. Bakit? May pasok sila. Madaming travelers, habang nasa travel, nagbabudget ng pera kasi limited lang yung source nila. So ito, yan yung travel ko na walang iniintinding pera, walang iniintinding oras. Okay? Kasi may pera. Yun yung masarap doon. And ayan, nag-travel for North Luzon. Halos, sabi ko nga po kanina, naikot ko na po ang Luzon, Visayas, Mindanao. Sobrang sarap. Pangarapin nyo po yan. I-goal nyo po yan. Makapag-ikot ka din sa Pilipinas. Ma-appreciate mo ng todo. Mababaliw ka ng todo sa sa negosyo. Iyan, sa Apari. Sobrang sarap po niyan. Di ba? Especially sa mga single, pangarapin mo, i-goal mo. Di ba? Yung ganyang buhay, may experience mo, sobrang sarap po. Huwag mong i-goal, diyan ka lang sa hub. Di ba? Ang laki ng Pilipinas, ang dami natin pwede pasyalan. Promise. Okay? Lahat yan, posible yan dito sa Empowered Consumerism. Same company tayo. Kung nangyari sa akin, nagawa ko yan, I'm sure kaya mo din gawin. Ito, Batanes. Isa yan sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Diba? Igol mo mapuntahan niya kasi sobrang ganda po niyan. Diba? Tapos, ayan, travel. So, sobrang sarap. Sobrang enjoy. Kasi ako talaga, na-influensyahan kasi ako ng prof ko kaka-travel. Diba? And sobra para alam pag hindi ka nakapag-travel, para ang bigat ng katawan. Kaya kailangan ko talaga nagte-travel lagi. Ayan, no. Sobrang sarap po. 'Di ba? I-goal mo, pangarapin mo. Okay? Yan, ito sa Palawan. Yung iba naman sa inyo, I'm sure nakapag-Palawan na. Pero baka anong alam, Palawan Pawn Shop. 'Di ba? So ito El Nido Palawan. Iba po 'yan, 'di ba? Kung nagpapalawan Pawn Shop ka, mas masarap ang El Nido Palawan. Okay? Goal niyo po 'yan. Kasama ko diyan sila Prof. Lore, 'di ba? Yan. Yan. Sila Prof. Janet. Tapos ito parents ko, 'di ba? So, ano 'yan, ang tawag ko diyan, reason to work harder. 'Di ba? Meron ba dito sa inyo na dinidiscourage ng family? Meron ba dito?
Alam niyo po kasi nung nagsisimula ako sa negosyo, nag-join ako Saturday, man ah, Saturday nag-join ako, Monday nagba-back out na ako. Alam niyo bakit? Dini-discourage ako ng tatay ko. Dini-discourage ako. Sabi niya, huwag ka diyan sumali. Kasi pag sumali ka diyan, sayang ng pera mo. Yung perang isasali mo diyan, ipadala mo na lang dito sa amin. Ganun pala ang magulang, magugulang. Kaya pala ayaw ako pasali kasi yung gusto, yung pera sa kanila. 'Di ba? So, tapos kaya Monday nagba-back out na ako. Kinukuha ko ng ATM ko. Nung nag-start ako sa negosyo, nagsanla ako ng ATM. Wala akong ganito nung nagsimula. Okay, kinukuha ko ng ATM ko. Nga lang, minotivate ako ni Prof. Ekong. Sabi niya, tuloy mo yan. Alam mo yung kababayan ko kasi taga Bicol eh. Ginanon lang ako sa likod. Tuloy mo, tuloy mo. O, kahiyaan na, tumuloy. 'Di ba? Kaya ngayon nandito ako, 'di ba? So, alam ko madami sa inyo dito, 'di ba? Minsan pinanghihinaan ka na ng loob kasi minsan kung sino yung akala mong susuporta sa iyo, sila pa yung magdi-discourage sa iyo. Sino yun? Family. Tama ba? So, wag ka magpa-discourage sa family mo. Kung dina-down ka nila, i-discourage ka nila, wag mo sila pakinggan. 'Di ba? Pakinggan mo yung puso mo na gusto mo maging successful. Okay tayo doon? Kasi yung family natin, dini-discourage tayo niya kasi love ka lang nila. Nga lang, hindi naman nila naunawaan kung ano nakita mo. Ikaw nakakita ng negosyo, ba't ka makikinig sa kanila? Tama? Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, nung nagsisimula sa boxing, dini-discourage siya ni Aling Dionisio. Manny, wag ka ng boxing, masasaktan ka lang, mahirapan ka lang. Pero Manny Pacquiao, di yan nakinig. Tama ba? Ngayon, sobrang yaman nila. Sino yung nakikinabang ng yaman nila ngayon? Di ba si Allen Gunisha, yung tao nag-discourage sa kanya? Imagine mo na lang kung si Manny Pacquiao nakinig kay Allen Gunisha before nung dinidiscourage siya. Ano kayang buhay meron sila ngayon? Baka sobrang hirap. Tama ba? So ang point ko, wag ka muna makinig sa parents mo ngayon. Yes, parents mo sila, magulang mo sila, pero hindi lahat ng bagay alam nila. Tama ba? Iba sa inyo dito, dinidiscourage ng partner. Tama ba? May mga dinidiscourage ba dito ng partner, especially OFW? Nung sumali ka dyan, wala ka ng time sa akin. Tama? Kahit partner mo yan, huwag ka muna makinig. Kung alam mo negosyo, pinag-usapan dito, huwag ka makinig sa kanya. Okay? Bakit? Tinan mo ha. Nung nag-work ka abroad, nakapag-decide ka mag-isa eh. Di ba? Nung mag-work ka abroad, nagpaalam ka sa asawa mo, magtatrabaho ka sa abroad, di ba? Ayaw naman nila. Pinipigilan ka nila, pero tanong, may nagawa ba sila? Wala naman silang nagawa. Bakit? Ikaw pa rin nag-decide eh. Ayaw nila, pero ikaw nag-decide, wala silang magawa. Parents mo, didi-discourage ka ng parents mo. Di ba? Huwag ka na tumuloy dyan. Okay na dito, magkakasama tayo dito. Pero hindi ka nakinig. Nag-apply ka pa rin pa abroad. Tama ba? May nagawa ba sila? Wala. Bakit? Ikaw pa rin nag-decide. Kung doon sa bagay na yon, nakapag-decide ka alone, kahit ayaw nila, kahit pinipigilan ka nila, what if gawin mo dito? Di ba? Ikaw mag-decide. Bakit? Tandaan mo to, ikaw yung malayo sa pamilya. Ikaw yung nagsasakripisyo, ikaw yung nahuhumsik. Kaya nga mo ito gagawin para sa pamilya mo. Di ba? So huwag ka magpa-discourage sa kanila. Okay? Panghawakan mo yung pangarap mo, panghawakan mo yung decision mo na gawin mo yung negosyo. Huwag ka magpa-discourage sa mga tao sa paligid, sa mga kaibigan mo. Baka kaibigan mo lang sila pagdating sa kalokohan, pero pag success pag-usapan, baka hindi mo sila kaibigan. Kasi ang totoong kaibigan, kahit ayaw niya sa ginagawa mo, susuportahan ka. Okay? Sumama ka sa mga taong dadaling ka sa mataas na level na buhay. Malino po ba? Sumama ka sa mga taong positibo. Okay? Sa mga taong nangangarap. Ang pinag-usapan, pangarap. Pinag-usapan, pagbabago ng buhay. Diba? Alam mo yung ano, yung mga tao sa paligid mo, malaking factors ng success mo. Okay tayo doon? Kaya pili ka, magpalit ka ng circle of friends mo. Okay tayo doon? So huwag ka magpa-discourage. Magpa-discourage sa mga kaibigan mo, katrabaho mo, hayaan mo sila. 'Di ba? Ako simple lang. Nung nagsisimula ako, may nagdi-discourage sa akin, ganito lang banat ko sa kanila. Okay, sige, makikinig ako sa iyo. Pero ang tanong, ano plano mo sa akin? Kung wala ka namang plano para sa akin, huwag mo na pagsabihan ng ganyan. Ganun lang eh. See, kabisi. Okay tayo doon? So hayaan mo yan, mga negatibo sa paligid. Okay? Kasi tandaan mo, yung pangarap mo, di naman yan ibibigay ng mga kamag-anak mo. Bakit? May pangarap din sila eh.
Pangarap mo, di naman ibibigay ng magulang mo, may pangarap din yan. O baka matanda na, hindi na kaya talaga ibigay. Hindi yan kaya ibigay ng ano mo, ng kapatid mo. Jowa mo, hindi yan kaya ibigay. 'Di ba? May mga pangarap din yan. So yung pangarap mo, ikaw kukuha niyan. Kaya huwag ka magpa-discourage dun sa mga tao sa paligid. Nag-gets po ba? Kaya importante yung ganito, lagi ka nag-a-attend ng meeting, Zoom meeting, para every time na na-discourage ka, motivated ka ulit. 'Di ba? Kaya huwag ka magsawa umattend ng mga meeting. Okay? Kasi ang meeting parang charger 'yan. Ang cellphone pag nalobat, ano nang 'di ba? Pag araw-araw, pag lagi mo ginagamit ang cellphone, nalolobat, tama? At pag nalobat, ano dapat mo gawin? I-charge. 'Di ba? Isasalpak mo yun sa charger, sa kuryente para mag-charge. So dito ganun din, araw-araw ka nag-i-invite, araw-araw ka nare-reject. So dumarating sa point na nalolobat ka din, nadi-discourage ka din. Kaya ano dapat mo gawin? Mag-charge ka. Okay, magpa-motivate ka, attend ka ng Zoom meeting, makinig ka ng training, and after nun, wow, motivated ka na uli. Okay tayo doon? So huwag ka magpapadala doon sa magpapa-discourage sa mga tao sa paligid mo. Nagigets po ba? Bakit? Ako tingnan mo, nung nagsisimula, dinidiscourage ako ng magulang ko, and right now ngayon, tingnan mo, kasama ko na siya mag-travel. Diba? Sobrang sarap ng ganyan, diba? Ano yan eh, motivation to work harder. 'Di ba? Ito travel namin ng tatay ko sa ano to sa Karamuan. Ito yung lugar na ano, walang signal. Sobrang sarap dito kasi alam mo yung parang yung oras namin sa isa't isa nandoon. Kaya kung buhay pa yung nanay tatay mo, magsipag ka, 'di ba? Para mapa-experience mo sa kanila yung masarap na buhay. May pag-travel mo, 'di ba? Kasi ang nakakamiss yan, ang sarap po niyan. Yan, tapos ito, nagde-drive kasi ang tatay ko marunong mag-drive. Alam mo yung every time na umuwi kami ng probinsya, parang excited lagi siya mag-drive. Kahit wala yung schedule sa bayan, gagawa yan ng schedule. Okay? Tapos ito, 'di ba? So, yung mga kapatid ko, 'di ba, na ipagta-travel ko din, na isasama ko, sabi nga ano eh, magpayaman ka. Pag sobra-sobra na yung pera mo, may tatransfer mo to sa mahal mo sa buhay. Okay? Yan, travel. Ang sarap po niyan. Tapos ito, nag-travel kami sa Boracay. So sabi ko, tay, nay, ano, mag-Boracay tayo. Nung una ayaw. Sabi niya, i-cash mo na lang. O, ganun talaga magulang, ano, i-cash na lang daw. Pero ano ko sila. Na-convince ko silang mag-Boracay. Alam mo yung, ito yung pinakamasarap na point kasi pagsakay namin ng eroplano, ang una sa may bintana, nanay ko. Pangalawa ako, tapos ang tatay ko, yung last na upo. Ito yung ano doon eh. Bago umupo ang tatay ko, sabi niya ganito. Ah, Daryl, thank you. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin ma-experience sumakay ng eroplano. Eh doon ko na-realize na yung magulang ko pala, pangarap din pala nila sumakay ng eroplano. Nga lang, hindi nila na nakuha. Bakit? Kumbaga, yung energy nila, yung source of income nila, yung pera nila, nilaan na lang para sa amin. 'Di ba? Kaya sa mga ano diyan, sa mga bata pa, 'di ba, magsipag ka, galingan mo para makapag-pay pa ka sa mga magulang mo. 'Di ba? Yung mga magulang natin may pangarap sila, hindi na sinakripisyo na nila 'yon. 'Di ba? Para maitaguyod tayo, mabigyan tayo ng magandang buhay. Kaya kung hindi nila 'yun nakuha, 'di ba, magsipag tayo para tayo yung magbigay ng pangarap nila. Nagigets po ba? So, ano 'yan? Tsaka kailangan natin magsipag kasi yung mga magulang natin may kontrata 'yan dito sa mundo. 'Di ba? Anytime pwede mawala 'yan, 'di ba? At least mawala man sila, nagawa mo na yung part mo sa kanila. 'Di ba? Napa-experience mo na sa kanila yung masarap na buhay, na ipag-travel mo na, 'di ba? Napakain mo na sa masarap na restaurant. I'm sure yung iba pwedeng hindi nyo pa na-experience yun. Baka hindi mo pa na-experience mapakain kahit Jollibee. Baka hindi mo pa man lang napa-experience mag-Jollibee nanay tatay mo. Magsipag ka, at least mapa-experience mo. 'Di ba? Magsipag ka, kung buhay pa nanay tatay mo, at least maipag-drive mo ng first car mo. 'Di ba? Kaya nga, huwag ka lalambot-lambot, huwag ka hina-hina. Bakit? May mga taong umaasa sa iyo. Nanay, tatay mo nag-aantay ng success mo. Okay po tayo doon? Okay? So, motivation, di ba? Every time na pinanghihinaan ka, di-discourage ka na, isipin mo yung mga magulang mo. Sabi nga, huwag ka lang mangarap para sa sarili mo. Mangarap ka para sa ikakabuti ng mga mahal mo sa buhay. Malino po? Okay? Again, ano yan? Motivation to work harder. Okay?
Ayan, travel namin, Boracay, sobrang enjoy. Tapos almost ilang taon kami hindi mabuo ng pamilya namin kasi apat kami magkapatid. Tapos nagkaroon kami ng reunion. So sobrang saya niyan ng tatay ko. So trinit ko sila diyan. Tapos, 'di ba? Ano 'to, habang ginagawa mo negosyo, 'di ba? Madami kang pagdadaanan. May mga challenges, nandiyan yung nahirapan ka, nandiyan yung nare-reject ka. Pero sikreto lang. Ito yung ginagawa ko dito. Dapat punong-puno ka lang ng excitement. Okay? Kasi pag excited ka, baliwala yung pagod, baliwala yung puyat, baliwala yung rejection, yung discrimination pag full of excitement ka. Excited ka pa ba? Oh, kasi yung iba minsan excited ka lang pa nagte-training. Oh, after nitong training, excited ka, motivated ka lang. Grabe, si Popri, nakaka-inspire. After 2 days, yung excitement level mo, bumababa na naman. Wala na naman, lobat ka na naman. Hindi dapat ganun. Dapat full of excitement ka lagi. Nagigets po ba? Excited lagi. 'Di ba? Parang ganito siya. Tumaya ka sa loto. Dreno ngayong gabi. Nung pag-draw ngayong gabi, nakita mo, ikaw yung nanalo. Okay, matutulog ka pa ba? Hindi na. Tama? Excited ka na. Bakit nanalo ka sa loto eh? Tama ba? So dito ganun din. Pag nag-commit ka sa negosyo 100%, ginawa mo negosyo 100% yayaman ka na. Ang gagawin mo na lang, tatrabahuin. So ba't mawawala ka ng excitement? Okay, dapat dito baliwin mo lang yung sarili mo. Dapat baliw ka. Ano meaning ng baliw? Baliw, believe always life is wonderful. Okay, kasi ako dito, sa part ko siguro kung Facebook friend nyo ako, makikita nyo sa ano ko sa Facebook ko na masaya lang. Ang goal ko kasi talaga, pinaka-goal ko masaya lang. Parang ano ko dito, parang panata ko, may panata ako everyday. Na dapat everyday makapag-spread ako ng love, care, happiness everyday. Kaya everyday gumagawa ko na something funny na alam mo yung mga downline ko, mapasaya ko sila, yung mga Facebook friend ko, mapasaya ko sila. Oh, pag ano ka, ganun yung energy mo, excited ka, mataas ang energy mo, ang pasok ng blazing magaan. Kaya dapat practicein mo. Nagigets mo ba? Kasi yung iba sa inyo, alam mo yung umaga pa lang parang hindi ka napapasukan ng blessing. 'Di ba? Yung parang ilang rejection na naman kaya ma-experience ko. Hindi dapat ganun. Gising mo sa umaga, Lord, thank you. Another great day, another opportunity para baguhin buhay. 'Di ba? Excited ka lagi. Nagigets mo ba? O excited pa ba yumaman? Dapat lagi ka excited. Naiisip mo, yayaman na ako. Okay? 3 to 5 years, successful ako. 3 to 5 years, may coaching ako. 3 to 5 years, milyonaryo na ako. Dapat ganun. Kasi nakikita mo yung end result mangyayari sa'yo, excited ka. Okay, kaya importante yun. Nagigets mo ba? Okay, next. Yan. May mga comment, di ko magets iba. Tapos, ayan. So, na-awarden po ako as Millionaire Circle. Noong nag-aaral ako, hindi pa ako magaling pagdating sa school eh. Okay, nung nag-aaral ako, ang award ko lang, most punctual. Kasi ang barangay namin, malayo dun sa school. So first trip ng jeep sa amin, 5 AM, sumunod, 7 AM. That's why kailangan ko sumabay dun sa 5 AM para hindi ako malate. Kaya ang award ko lang nag-aaral ako, most punctual. So dito na-awardan ako as Millionaire Circle. Tapos pinakamataas ko ng position ngayon sa company, Global Ambassador Prime. Okay? Tapos, ayan, ito yung mga brother ko sa negosyo. Actually, mga cross-line ko yan. Ang apply ko itong isa katabi ko sa kanan. So, ano yan, mga brother ko sa negosyo, mga hindi ko yan kaano-ano, pero nakakatulong ko gawin yung negosyo. Kaya magpasalamat ka dyan sa mga cross-line mo. Okay? And ayan, nakapag-travel na rin po tayo. Yan, no, sa Hong Kong. Diba? So, pabalik-balik na ako dyan ng Hong Kong. This year, nakakadalawang Hong Kong ako noong February tsaka noong April. Tapos next week, nasa Singapore naman ako. Kung may mga taga-Singapore po sa inyo, kita-kits po tayo dyan. So pwede kayo umatin ng training namin. May 12. Okay, kung may mga leader kayo sa Singapore, pwede nyo i-connect sa amin. Pwede nyo pa-attend ng training namin. Okay po? Kasi open naman po yun sa lahat. So ito, Hong Kong. Yan. So sobrang ganda po dito. 'Di ba? Ibang level. Tingnan mo excitement, oh. 'Di ba? Talagang tatalon ka eh. Kaya ngayon sinasabi ko pataasan ng excitement habang ginagawa negosyo, 'di ba?
Dapat na-excite ka, 'di ba? Makakapag-travel ka. Hindi pa lang ngayon, 'di ba? Pero darating yung time makakapag-travel ka. Kaya dapat excited ka. Okay? Yan, Hong Kong. So, siguro nakakapitong balik na po ako diyan sa Hong Kong. Okay, no, 'di ba? Ito sa Macau. Oh, kita yung picture ko. Sobrang excited ako diyan. 'Di ba? Kasi alam nyo po, hindi ko expect na makikita ko yung lugar na 'yan. Wala po sa ano eh, nagulat na lang ako eh. Paglabas namin ng mall, wow, ito pala. Kaya tinan mo yan, oh. Di ba, nakataas pa ako. Sobra, ano talaga to, alam mo yung pangarap mo siya, tapos parang, ano yan, parang, di ba parang yung mga sino-surprise, naka-blind. Tapos pagbukas mo ng ano mo, wow, nandun na yung pangarap mo, yung gusto mo. Parang ganyan yung nangyari sa akin diyan sa Macau. Kaya sobrang baliw ako diyan that time, 'di ba? Tapos ito sa Vietnam, Cambodia, Thailand, so nakapag-travel po tayo diyan, 'di ba? So ang ganda. 'Di ba? Kaya ano, dapat ma-excite ka lagi umataw. Nagigets po ba? Oh, 'yan. Full of excitement, 'di ba? Kasi pag masaya ka, magaan ang pasok ng blessing. Promise, sobrang gaan. Okay? Tapos yung lifestyle ng mayaman, unti-unti na experience, nagyayate, 'di ba? Yan nag-gold, 'di ba? So yung alam mo yung lifestyle ng mayayaman, unti-unti na experience. 'Di ba? Tapos ito po tatay ko. 'Di ba? Buong pamilya namin ginagawa namin negosyo. Yan po tatay ko. Mukha ba tatay ko? Si ano po 'yan? Si Chino, 'di ba? Ano po 'yan? Top earner po 'yan ng ano ng Africa. So itong first picture namin na naka white kaming polo, ano yan eh, 2012. Ordinary distributor lang ako, kaka-join ko lang. May bag akong kulay itim, ang laman po niyang business kit. Yung kabilang ano niyan, kanto niyan, butas na yan kasi 'di ba yung business kit matulis. Tapos ang laman po niyan kape. Kasi pag may namomrospec ako, pag ayaw sumali sa akin, binibentahan ko ng kape. Ganun po diskarte before kasi offline days. Tapos ito next picture namin 2017 na to. So, first picture or ordinary distributor, next picture 2017 pares kami pasok sa top 500 ng Easy. 'Di ba? Idol mo lang before, kasama mo na ngayon sa top 500, 'di ba? So, kaya magsipag. Okay, tapos ito, yan oh. Mga ano, kapatid ko ginagawa namin yung negosyo, 'di ba? Family business. Oh, oh. Baka malito diyan kung sino ako ha. Ito po akong isa. Okay, ako po yan. Mga top earner yan sa Africa. Di ba? Sobrang sarap. Alam mo nung naging part ako nito, baliw ako kasi ang sarap ng ganyan na makahalubilo ka ng mga ganyan tao, di ba? Mga kumikita ng malaki. Kaya pangarapin mo, di ba? Magle-level up yung circle of friends mo. Ibang level yun eh. Okay? Tapos, ayan, kailangan lang dito focus. Di ba? Kasi hindi ko makakamit lahat ng mga bagay na gusto ko kung hindi ako nag-focus sa negosyo. Okay tayo doon? So magkaroon ka ng focus. Pag in global lang. Huwag ka na titingin sa ano kasi ito, especially sa part nyo, 'di ba? Huwag na kayo titingin sa ibang company. 'Di ba? Huwag kayo titingin sa ibang company. Pag in global lang. Bakit ka pa titingin sa ibang company? Ang goal nila maging number one. Eh, nandito ka na sa number one eh. Ba't ka pa titingin doon? Tama ba? Ba't ka pa lilipat doon? Pag lumipat ka doon, ano gagawin mo? Magre-recruit ka din. Ba't ka pa lilipat? Tama ba? O, hindi masisira na naman yung pangalan mo sa mga taong in-invite mo. Ang dami mong in-invite tapos iiwanan mo. Masisira lang pangalan mo. Ingatan mo pangalan mo. Nasa napakagandang company tayo, 'di ba? Napakagandang community. Mag-focus lang tayo. Okay tayo doon? Tsaka iwasan nyo po na mag-entertain ng mga uh, networker sa ibang company. Okay, pag alam mo may nakakausap ka networker sa ibang company, sabihin ko sa iyo, wala yan ibang sasabihin kundi paninira ng company natin. Okay tayo doon? So, pag nag-chat yan sa iyo, ibig sabihin mayroon siyang agenda. Kaya alam mo, huwag ka mag-entertain ng mga networker sa ibang company. Okay tayo doon? Huwag ka mag-entertain. Ang gawin mo na lang, i-block mo sila. Okay tayo doon? Para hindi mawala yung focus mo dun sa business natin. Kasi everything na may ini-entertain ka, kakausapin mo yun, may agenda yun eh. Di ba? Anong agenda niya? Palipating ka.
para may downline siya, para kumita siya. So yun yung agenda niya. Kaya para kang makuha niya, sisiraan ka niya. Sasabihin, ganito, 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 ganyan yan, ito amin, mas maganda. Tama? So, kaya ang the best, huwag ka na mag-entertain ng mga networker sa ibang company. Malinaw po ba? Iba kasi ini-entertain pa eh. 'Di ba? Kaya ano ka, nadidistract ka. Nagigets po ba? And focus lang. Negosyo, ito lang gagawin natin. 'Di ba? Magkaroon ka ng focus, 'di ba? 3 to 5 years from now, ika na rin, successful ka na rin. Okay tayo doon? Kasi wala naman ako nakita isang driver, 2 jeep ang dinadrive niya. Wala pong ganun. Okay? Dapat focus lang. Okay? Focus. Paggising sa umaga, negosyo agad nasa isip. Nag-aalmusal, negosyo nasa isip. Maghapon, nagla-lunch, nag-breakfast, negosyo nasa isip. Maghapon, negosyo. Bago matulog, negosyo. Minsan panaginip, negosyo pa rin. Ganun kami. Bakit? Sa sobrang focus. Malinaw po? Kaya mag-focus ka. Ito lang gagawin natin. Malinaw po ba? Oh, walang ibang gagawin. Kasi ako, 12 years na sa business. Wala akong ibang ginawa for 12 years. Negosyo, 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 negosyo. Oh, ginawa kong passion ng pagninegosyo. Okay, gawin mo passion ang business. Malinaw po ba? Kasi pag passion mo siya, pag passion mo gawin isang bagay, kahit pagod ka, gagawin mo siya. Bakit? Passion mo siya eh. Puyat ka, gagawin mo pa rin siya. Passion mo eh. Nare-reject ka, gagawin mo pa rin. Bakit? Passion mo siya. Oh, kami passion na namin. Ito yung pagtutok, pang-inspire. Passion namin to eh. Actually, kakauwi ko lang, galing kami gathering. Diba? Medyo pagod. Pero, but still, meeting pa rin. Bakit? Passion namin to. Okay? So, ganun din sa pagninegosyo, lahat kayo, gawin mo passion yung pag-business. Focus, okay? Huwag na titingin sa ibang company. Huwag na titingin sa ibang networking company. In global lang. Okay tayo doon? And, yan, focus na ginawa, ilang taon na pagpo-focus, pagpo-pursige sa business. Ang maganda dyan, hindi lang ako yung nagkaroon ng resulta. Pati yung mga taong naimbitahan ko, natulungan ko, magkaroon din ng mga sasakyan niya. Ito dati itong factory worker. 'Di ba? Ilang taon dito nagtrabaho, walang magandang resulta sa pagtatrabaho, pero naniwala na sa akin, nag-focus din sa business, ngayon may sasakyan. Ito dating OFW sa Japan. 'Di ba? Ilang taon din nag-work sa Japan, wala ring maipon, nag-try magnegosyo, kumita ng malaki, nakapag-for good na, may sasakyan pa. Ito dati rin sa Lebanon. Parehas mo din, OFW, nag-start part-time. Kumita ng malaki kahit struggle sa trabaho, kahit mahigpit yung boss, but still nagawa negosyo. Sabi nga, pag gusto may paraan. Tama ba? O ngayon may sasakyan na. Ito, katulad nyo to, may mga hovers dito. Hovers din to, pumunta yan dito January 2021. Diba? Ito sa sasakyan niya, magto 2 years na. Ang bilis ng result, almost a year lang, may sasakyan. Di ba? Bakit? Focus eh. Walang ibang ginawa nung nandito yan. Online, 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 online. Yun lang. Gumanda income. Okay? OFW sa Japan. Part-time din na nagsimula. Di ba? Focus. Kahit may trabaho, negosyo, work, business. Gumanda income. Kapag for good, may sasakyan. Di ba? And eto naman, mga ano to, mga top 500. Oh, sila to, mga pinapakita ko. Kasi dati, ang top 5, na nakakapasok lang kasi sa top 500, ako, since 2017. Ang maganda kasi dito ngayon, hindi lang ako yung nakapasok, pati yung mga leaders ko, nakakapasok na sa top 500. Ibig sabihin, kumikita talaga. Okay? Tapos ito tatay ko, yan. Tapos, importante dito, habang ginagawa mo yung negosyo, dapat meron kang goal. Okay, set ka ng goal. Ang pag-set ng goal dapat ano yan, specific. Okay? So smart. Number 1, specific. 'Di ba? Pag nangarap ka, ano dapat gusto mong sasakyan? Anong klase sasakyan, anong model, anong kulay, specific 'yun. Measurable, dapat natansya mo na kaya ba talaga? Okay? Tapos attainable. Yung imposible naman. 'Di ba? Kasi mamaya ang pangarap mo ano agad, hindi pangarap ko pero magkaroon ng spaceship. 'Di ba? Attainable kaya 'yon? 'Di ba? Realistic 'yan nga, 'di ba? Yung kaya eh, 'di ba? Then time bounded. Ako nung nag-ano ako 2016, naglabas ng, pick up yung upline ko, si Prof Lincoln.
So, na-inspire ako. Sabi ko, grabe, i-workout ko din yan. Sabi ko, bibili rin ako niyang pick-up na yan. Sabi ko, magsisipag ako. Ano yun? Alam niyo yung ano ko, yung pangarap ko na pick-up? Ano yan eh? Lagi ko yan pinupost sa Facebook. Makikita mo yan sa ano, sa cover photo ng Facebook ko. Makikita mo yan. Pinupost ko yan eh. Ford Ranger, kulay orange, tapos may setup, naka-setup. Ka-setup yan. Ganun ang nasa cover photo ko. 2016, 2017, pinupost ko ulit. 2018, pinupost ko. Sabi ko, 2017, bibilin ko yan. Nga lang, pagdating ng 2017, hindi ko nakuha. Sabi ko, hindi. Kulang pa. Kailangan pa mag-effort. Hata uli. Pagdating ng 2018, hindi ko pa rin nakuha. Sabi ko, baka may kulang pa. Baka may kailangan pa i-adjust. Workout ulit. Another year, 2019. Hindi ko pa rin nakuha. Di ba? Minsan ganun pala. Minsan kahit pag anong deserve mo sa isang bagay, pag hindi mo pa daw deserve, hindi pa ibibigay sa'yo. So, ano ginawa ko? 3 years, di ba? Di ko pa rin nakuha eh. Pangarap uli. Sige, hata uli, isa hata uli. 2020. Nabili ko dito yung third car ko, Ford Ranger. Okay? Yan, Ford Ranger color black. Pangarap ko lang to before. 2017, sabi ko nga, makikita mo yan sa cover photo ko, 'di ba? Ang nasa goal ko nga lang noon, kulay orange. Ang binigay, itim. Pero, same unit. Tapos kung ano yung nasa cover photo ko na may setup, na mayroon top load sa likod, same na po yan ngayon. So, ayan, nakita mo yung top load. Same po yan ng ano, nasa ano ko, nasa dream board ko, nasa cover photo ko. 'Di ba? So, ano lang 'yan, ina-attract ko lang 'yan lagi. Dapat ito, sabi ni Prof. Lincoln, pag may mga bagay ka na gusto, dapat lagi mo nakikita, lagi mong sinasabi, lagi mong pinupost, lagi mong iniisip. Kaya yung ano yan, sasakyan na yan, lagi ko yung pinupost, nakalagay dyan, motivation to work harder. 'Di ba? Pangarap lang before, naging reality. 'Di ba? So, set ka ng goal tapos yung goal mo, trabahuhin mo. Wag lang pangarap pa, ang pangarap tinatrabaho. Malinaw po ba? Oh, 'di ba? Ang sarap niyan, ang ganda niyan. Tapos ito po, mga onliners ko po 'yan dito sa Laguna. Yan, nagsisipag, bakit may mas pangarap pa na mas malaki? Okay? Ayan. Oh, ito talaga yung goal ko, 'di ba? So Ford Ranger, meron na. Tapos ito, motor, nga lang hindi ganito yung motor yung nabili ko. Pero, kasi ito kasi hindi ako marunong ng manual eh. 'Di ba? Pero parehas kulay itim din. Then ang wino-workout ko naman ito yung Ford Mustang Red. 'Di ba? So nagsisipag, 'di ba? Para may makamit sa buhay. So yun lang yung ano, tapos na po ako. Hopefully natuto kayo. So ang gawin niyo lang po sa bawat isa, yun nga kanina sabi ko nga i-develop mo yung tamang ugali sa pagninegosyo. 'Di ba? Sabi nga ano pag maganda yung ugali mo, 'di ba? Kahit saan ka ilagay, mag-grow ka. Okay tayo doon? So, tamang ugali sa pagninegosyo din yung belief mo sa sarili mo, sa kumpanyang ginagawa natin, sa industry natin, dapat mas mataas. Then, yung commitment, 'di ba? Yung magkaroon ka ng mataas na commitment sa sarili mo na whatever it takes, gagawin mo. Patay kung patay, negosyo talaga, ito na gagawin ko. Okay tayo doon? Then doon sa mga taong nagdi-discourage sa iyo, hayaan nyo sila. Huwag mo sila pakialaman, mag-focus ka sa sarili mo, mag-focus ka sa pagpapaganda ng ekonomiya mo, ng buhay mo. Okay? Then, ang lagi mo lang dapat dito baon para hindi mo maramdaman yung pagod, yung puyat, yung rejection, dapat full of excitement ka lang lagi. Okay tayo doon? Every time na gumising ka na umaga, excited ka na uli umataw, 'di ba? Kasi ano yan eh, hindi mo mararamdaman yung pagod at puyat. Okay? Then, focus. Focus dun sa mga pangarap para mabilis natin makuha. Okay po tayo doon?